Good morning mga ka-earner. So, dito nga pala tayo ulit. Papunta na tayo sa mga alaga nating kambing. So, ayan. Nagbike lang pala ako. So ako ay nagbike lang mga ka-earner. Time check, it's already 8:30. So yan na nga yung mga pinutol ko. Natanggal ko naman na yung ibang kahoy. Pero hindi pa pala siya tapos mga ka-earner. Dahil pang kailangan ayusin dito. Akala ko pwede ng daanan. Trinay ko yung motor. Ayan nga, pagbaba ay okay lang, pero yung paakyat ang hirap ng single na motor. So ibig sabihin hindi pwede ang tricycle dito, kailangan pang magputol. So ayun na nga mga ka-earner, 8:30 na. Papalabasin natin yung mga kambing around 9. So kahit naman buksan ko yung tingnan natin kung lalabas sila, kasi kahit buksan ko yung pintuan nila, minsan pag maaga pa ayaw pa lang lumabas, nasanay na rin sila. So sakto lang yun mga ka-earner, kapag papalabasin nyo yung kambing nyo ay dapat at least 9 or 10 AM kapag maaraw na. Yan, so dahan-dahan nga ako naglalakad para hindi madulas. So papunta na tayo ngayon. Bakit nga ba dapat papalabasin natin sila ng 9 AM, ganyan, yung wag masyadong maaga. So yung nakasanayan na nga ng iba, yung traditionally yung ginagawa natin ay papalabasin natin sila ng maaga dahil para mas maraming makain na damo. Pero hindi natin alam na kapag ganon, mas madami din silang nakakain na parasite. So ganon yun mga ka-earner. Yun na pala yung ko, napier grass. Tatlong puno na lang natira dahil hinarvest ko na. Sinagad ko nga pala yung pagkat para pag tumubo ulit ay mas uusbong sila. So yung ginawa kong kanal kahapon mga ka-earner, makikita nyo yun sa YouTube shorts. Kasi nga may tubig pa rin na dumadaloy. Napupunta dito yung tubig. So gumawa akong kanal para sana hindi na magkaroon ng tubig dyan. Pero meron pa rin namang dinadaanan yung tubig. So mamaya ayusin ko pa yan. Madami pa nga palang ayusin dito sa farm mga ka-earner. So ito yung natin, yung makabagong lock. Makabagong lock. So medyo mahirap nga dahil one hand lang ang gamit ko. So yan nga mga ka-earner, kapag papakainin natin ang mga kambing natin ng sobrang aga, okay lang kapag hindi natin sila papakawalan, yung bibigyan natin sila ng pagkain. Pwede yon, magbigay tayo ng yung kinuha natin ng hapon, ibigay natin ng kinaumagahan. Mas maganda nga palang kumukuha ng kumpay nila ng hapon, yung para walang hamog. So ayun na nga, ito yung mga pinutol kong kahoy mga ka-earner. Tapos yung mga kalat na kaya nilagay ko na doon. At kaya marami rin kahoy dyan dahil yung pinutol ko nga doon sa daanan. And then nililipat ko siya doon para kahit may magbahay na ahas doon, okay lang. Hindi naman pupunta yung kambing doon, ako rin. Pag pupunta ko doon, puputulin ko lang yung mga kahoy. So para nga pala sa mga nagsisimulang magkambing, ayan, ako ay kakaumpisa ko lang din. Although na-try ko na rin dati, hindi, nagpaalaga din ako. So marami nga palang challenges. So yung una na doon ay yung pagpapakain. So kapag magpapakain tayo, dapat ay make sure natin na sapat yung nakakain nila. So babuksan ko lang ito mga ka-earner. Ayun. So nabuksan ko na nga. Nandiyan ang ating mga kambing. At baka ihiwalay ko na pala itong si Tisoy, yung bulong natin F4 na Anglo-Nubian, dahil nga sa tingin ko ay hindi nakakapahinga ng maayos yung mga dumalaga natin. Nangungulit lagi. So ubos na ubos kanila yung pagkain nila mga ka-earner. Sa pagpapakain pwede kayong magsabit. And then dito rin pwede kayong maglagay dito. So naglagay nga ako dito. Naubos na nila. Yan sa DIY. Ayan, tingnan natin kung lalabas na sila. At maglilinis nga pala ako ng kanilang kulungan. Ayun, nangungulit na ang ating Tisoy. So medyo matagal-tagal nga pala na hindi ako nakapag-upload ng mahabang video. Palaging shorts ang upload ko mga ka-earner dahil nga medyo busy tayo. So mag-upload din ako, gagawa din ako ng video about sa pagbibigay ng vitamins. Ayan. Hi lap. So may mga pangalan din palang aking mga kambing mga ka-earner. Ito si Snow. Yan, Snow.
snow, syempre dahil white siya. Yan yung mga kambing, 'di ba? Kahit na pinuksan ko na, ayaw pa nilang lumabas. And then nagsa-sunbathing din sila yan. If ever man nalalabas sila, hindi pa sila kakain. Dadapa lang sila doon. Ayan na, oh. Sunbathing lang sila. And then pila-pila na sila yan. Pero nga parang nadi-disturb sila nun ng ating bulog. 5 months old pa nga lang pala ito mga ka-earner. City soy, pero ang laki-laki na at aggressive. So maganda nga yun. Yun pa, ang tips sa pagpapakain after nun, kapag ilalabas nyo sila ng at least 9 or 10, kapag lunchtime na, magbibigay din kayo ng inumin nila, yung tubig with molasses at asin. Kahit hindi naman nalagyan ng asin, pwede rin. Lalo kung meron lang kayo mineral block. And then, after nyo silang bigyan ng tubig, magpapahinga yung mga yan. Sa akin kapag lunchtime, nagpapahinga sila. Unless kapag gutom na gutom sila, kapag hindi na masyadong mainit, hindi pa sila umuwi. So, kung saan na nga pala silang umuwi sa kulungan nila. So, yun din ang advantage pag meron silang bahay. Alam na nila kung kailan sila uuwi. Ayun na nga. And then, pag hapon, ang ginagawa ko para hindi sila masyadong magutuman, lalo na pala iniiwan ko sila dito ng gabi. Nakalak lang ito mga ka-earner. Medyo malayo kasi sa bahay, pero nagbike naman ako. May bike at may motor naman. So, nag-iiwan ako ng ganito pagkain nila. Konti lang, mga legumes. Nag-iiwan ako ng legumes. Yan yung bulog natin, oh. Nagaganyan din ba yung bulog niyo mga ka-earner? Oh. So, kahit 20% or 10% lang ang kanilang pagkain. So, yung pagkain nila ay nagko-consist ng 80% na damo. So, hindi pa nga pala ako nagbibigay sa kanila ng feeds mga ka-earner dahil okay naman sila, hindi naman sila mapayat. Hindi rin sila ganun kataba. Sakto lang. So, magbibigay na lang ako ng feeds kapag yung may shortage na sa pagkain. So, parang nagmamolasis naman sila. And then, marami naman ako dito, legumes. Ano nga ba yung mga legumes? Meron tayong ipil-ipil, kakawate, yung Madrid Cacao yun, and then Madrid Agua, tapos mulberry, may mga gano'n, malunggay, moringa oleifera, yung mga legumes. So, pwede natin ibigay yun sa kanila mga ka-earner. Dapat meron tayong mga tanim. Hindi lang damo, nagtanim lang na pure grass, so yun ay sa damo. Pero, dapat meron din tayong legumes, lalo na kapag summer. So, kapag summer nga, mas nabubuhay yung mga legumes dahil parang sila puno na, mga puno sila, kaya madali lang din. Kahit na mainit na, buhay pa rin sila. Yung mga damo kasi ay nadadry na sila. Yan si Linda. Hi Linda. So napurga na pala sila mga ka-earner. Sa last video ko, panoorin nyo na lang ngayon. Nakadilang ating bulog. So ano pang mga tips sa pagpapakain? Madami dyan. Search nyo rin sa YouTube. Mag-join din ka ng seminars. Maganda rin yun. Sa akin ang program ko. Ayun. Ganun ang program ko dito. Tuwing umaga, 9 AM, papakawalan sila. And then, lunchtime, papainumin ko sila ng with molasses. And then, paggabi, maghapon yun, kakain sila yan sa labas. Marami namang damo. And then, kapag gabi ay binibigyan ko pa sila ng extra na pagkain yung mga legumes. Yung snow. Madami naman silang damo dito mga ka-earner. Pero pag dumami na sila, ko alam, kaya kailangan mas madami akong itanim na damo para sa kanila. Napier, Mombasa grass, mulato grass, maramais. So dapat prepared tayo mga ka-earner. So simple lang yung ganun lang everyday, ganun lang ginagawa ko sa kanila. So para sa mga gusto mag-alaga ng kambing ng mga beginner ay pwede niyo gawin yung ganito. Sa totoo nga lang kung wala kayong enough budget, pwede kayong yung mga sa bahay nyo, kahit huwag nyo na silang gawa ng bahay mo na nila na mahal. Kung merong kulungan ng baboy na sira or kulungan ng manok, i-repair nyo na lang. And then yung pagkain, bago pa kayo mag-alaga, magtanim na kayo, malunggay, ipil-ipil, lalang ipil-ipil, maganda sa kanila. Kakawate, madali lang naman tumubo. Hindi nyo na mamalayan, tutubo na agad. Then napier. And then as much as possible, nag-uumpisa. Para ito sa yung mga walang masyadong budget. Pwede kahit simple lang, simplehan nyo lang, wag na masyadong gagastos. Kung kaya nyo naman gawin, kayo na ang gagawa. Huwag na kayong kukuha ng mga trabahador nyo.
Ako kumukuha lang ako ng labor or carpentero kapag hindi ko talaga kaya, parang ginawa itong kulungan. Ako na yung nag-labor and then gumawa ako ng carpentero. Dalawa lang kami. So ganun na nga. Dahil nga wala naman na hindi na ako nag-work. So hindi na ako nag-recontact sa aking work. So yun nga mga ka-earner. So try na, nakita ko kasi itong maganda tong goat business. So goat farming. So ngayon nga ay konti pa lang alaga natin. Dahil unti-unti matututo naman tayo kapag nagsimulaan na. So kung takot kayo mag-umpisa, simulan nyo sa isang pares or tatlo. Pero maganda at least 5. Ayan. Kasi kung mag-aalaga kayo ng isa mga ka-earner, isang kambing ay halos katumbas niya rin lang yung yung pagod nyo sa isang kambing. Ganoon din sa 5 kambing or kahit 10. Lalo kung na-train nyo na sila. Pero kung itatali nyo sila, ay medyo mahirap nga. Pero kung ganyan naman, may maluwag naman kayong lupain, ganyan, or backyard, pwede na. Pwede na kayo mag-alaga kahit 5 or 10. Kahit yung native lang, and then simula sa native madaling alagaan, and then yan, maglagay kayo ng bulog na maganda. So parang ito yung mga native ko dito, 10 months old na yung native ko. Ito ang liit compare mo sa F2. Ito yung F2 ko na lumalaga, 4 months old, mas malaki. And then ito yung 5 months old ko na bulog na F4. Ito F4 na bulog. So mas maganda nga pala mga ka-earner. So yun yung mistake ko rin. Dahil ang kinuha ko ay dumalaga. So mas maganda pag kukuha kayo yung mga buntis na. Kahit hindi pa kayo kumuha ng bulog, kuha na kayo yung mga buntis ng inahin. Mura lang naman. Kunti lang difference nila. Magdadagdag ka lang ng 2K kung native naman. Compare mas pag bibili kayong dumalaga. So ang price range pala dito ay 4,000 yung dumalaga. And then yung inahin 5,000 buntis na. So doon na kayo sa buntis. So ako nga pala ay akala ko, sabi ko kasi mas maganda yung dumalaga para matagal. Yung matagal kang mapakinabangan. Baka mamaya pag yung kinuha ko inahin, matagal na pala ng ginagamit. So okay din naman, pero ngayon nandito na, kabili na tayo mga dumalaga. So ayan na. Ang gagawin na lang natin ay maganda rin dahil natututo ako sa kanila. So everyday nga meron akong natututunan dito. Parang yan, ihiwalay ko na muna dahil bata pa naman siya. Kahit naman ganyan, makastahan niya sila o masampahan, wala din lang, hindi pa naman fertile. At saka masyado pa siyang bata, hindi na rin kumakain masyado yung bulog kasi focus na lang siya sa paghabol sa mga dumalaga natin. So ganun na lang ginagawa niya mga ka-earner. So ayan lang. O diba, nagsasunbathing sila, ayaw pang lumabas. Yun nga ang ginagawa nila mga ka-earner. So thank you for watching mga ka-earner. Yun lang. Then see you sa next video natin. Bye bye. Bye bye daw. Ay mga ka-earner.